Lulutuin natin pritong galunggong pero meron siyang kamatis at sibuyas sa loob. Kasi 'di ba, gusto natin magkaroon naman ng ibang version ng pritong galunggong na favorite ng lahat ng Pilipino. Okay, so nag-prepare tayo ng dalawang galunggong. At meron tayong kamatis at sibuyas. Itong kamatis at sibuyas natin ay hiniwa na natin ng maliliit. So, ayan. So, maliit na sibuyas, maliit na kamatis, tapos pinagsama-sama natin at nilagyan natin ng paminta yan. So, meron na yung paminta, meron ng asin. Itong ating galunggong, pwede natin asinan to. Yan, asinan natin. Para pag pinrito natin, hindi gaanong naninikit. Yun yung turo ng mga lola natin, hindi ba? Lagyan mo daw ng asin para pag pinrito mo. Itong kalamansi, so may nakita kayong kalamansi, gagamitin natin yan mamaya kapag tapos na yung pagprito natin. Sa bandang huli, pagluto na yung ating galunggong, pipigain natin to sa ating galunggong at lalagyan natin ng kaunting toyo. So, yun yung pampalasa natin. So, nagpainit na tayo ng mantika at magpiprito na tayo ng ating galunggong. So, itong ating galunggong, biniyak ko dun sa likuran. So, makikita nyo, biniyak natin. Tapos, nilagyan ko na siya ng palaman. Para din siyang bangus, pero ibang style lang. Galunggong ang ginamit natin. Okay? So, ito na yung finished product. Nilagyan natin ng hiwa dun sa likod at ipinalaman natin yung kamatis sibuyas. Ipiprito na natin itong ating galunggong. Yan. Pwede na rin natin ilakas yung ating apoy. Yan. So, dalawang galunggong to. So, kung ilan mang galunggong ang gusto nyo, pwede. Yan. Okay. So, habang piniprito natin yung galunggong, bakit ba galunggong ang pinili natin? Alam nyo, itong galunggong, sa English ito, mackerel. Katulad siya o kabilang siya sa mga tinatawag na oily fish. Okay? So, pag sinabi natin oily fish, mackerel, marami siyang vitamina, mineral. Ibig sabihin, very nutritious siya. Ang galunggong kasi, meron siyang, dahil oily fish siya, mayaman siya sa omega-3 fatty acid. Maganda sa inyong blood pressure, sa inyong puso, sa inyong kutis, memorya, utak. At may vitamin B siya na B1, 3, 5, B1, B2, B3, B6, at B12. So, yung mga vitamin B, kailangan nyo yan sa paggawa ng dugo. At meron siyang mga mineral. Copper, selenium, iodine, siyempre, lamang dagat yan eh. Phosphorus, magnesium, potassium. Ang maganda dito, actually mahal ng isda ngayon, pero isa itong masustansyang source ng protina para dun sa inyong muscle. Tapos meron siyang vitamin A and E, pangpalakas ng inyong immunity o para lumakas ang panlaban nyo sa mga sakit. Tapos, ang maganda din sa galunggong, may vitamin D siya at calcium. So, maganda din. Tsaka phosphorus. So, maganda yan para sa buto natin. Para sa paggawa ng buto, maiwasan yung osteoporosis. Tapos, nakita nila sa pag-aaral, itong galunggong, mas matagal kang busog kasi nga meron siyang protina. So, dun sa mga taong nagda-diet, dahil matagal kang ang busog, mataas yung protein content niya, sa mga gustong mag-dieta o magbawas ng timbang, pwede din. Pero doon sa gustong magpalaki ng muscle para hindi lumiit ang muscle natin, pwede din to. Ngayon, may mga tanong kayo, ano? Nakita nila, yung nagpapababa din to ng ghrelin. Yung ghrelin kasi, yan yung hunger hormone. Pag mataas yun, lagi kang gutom. Okay? So, ang gusto mo, matagal kang magutom. Okay? So, ito. Ang problem lang dito, mas naninikit. Okay? Saka patalsik-talsik, so ingat lang kayo.
So, pag luto na yung one side, pupunta naman tayo dun sa kabilang side. Yan. Okay, other side. Actually, 4 sides dapat para maganda tingnan, ano. So, ito na po yung sample. Yan. Babalik ta rin naman natin. Okay. Okay. So, balik tayo dun sa ating galunggong. Yan. Okay. Dun sa ating galunggong, tatanungin nyo, mataas ba sa uric acid? Yes, ang galunggong mataas sa uric acid tsaka sa purines. So, dun sa mga tao na may gout, sila na lang po yung iiwas sa pagkain ng galunggong. Pero kung kayo ay normal person, sa blood test nyo, hindi mataas ang uric acid, pwede naman kayo maggalunggong. Pwede ba sa high blood ang ating galunggong? Yes, kasi mataas nga siya sa omega-3 fatty acid Nakakatulong to sa mataas na BP. So, gusto mo bumaba yung iyong blood pressure. Yung mga may kidney disease, pwede bang kumain ng galunggong? Oo, kasi nakita nila sa mga pag-aaral na ang galunggong nagpapababa din ng risk ng kidney disease. Paano yung yung may sakit sa atay or yung halimbawa gusto mong maiwasan ang sakit sa atay, yung liver health natin, syempre, pag ganon, ang sagot doon, gulay at isda ang mas kakainin ninyo kesa sa mga karne at mga pork. Sa mga taong mataas ang kolesterol, pwede ba ang galunggong? Sabi nga ng American Heart Association, kumain tayo minimum twice a week ng isda. And galunggong ang isa sa mga magandang kainin natin kasi mackerel considered nga as fatty fish or oily fish. Tsaka alam nyo ba, itong balat ng galunggong, may collagen yan. So, maganda sa ating kutis. Sa itong recipe na to, nakita ko to sa Indonesia at sa Malaysia. Nilalagyan nila ng sambal dun sa loob. Yun naman, mga dinikdik yun ng mga kamatis, sibuyas, bawang, tapos tanglad. Kaya tayo, ang ginamit natin, di ba ang sanay tayo, kamatis at sibuyas. Actually, pwede nyo itong lagyan pa ng tanglad at saka ng bawang. Tapos, timplahan nyo at ilagay dun sa loob. So, ganito yung magiging itsura niya. Okay? So, pwede nyong lutuin. Yan. So, 4 na sides, pwede. Yan. Tapos, pag naprito nyo na, kayo nang bahala kung gusto nyo, well done. Yung iba kasi gusto brown na brown. Yung iba naman, gusto naman, yung sakto lang, yung tama lang yung pagkaluto. So, pag naluto nyo na yung inyong galunggong, yan. So, dumidikit lang yan. So, pagluto na itong ating galunggong, yan, pumuti na yung laman, hahanguin na natin yan. Lalagay natin sa isang plato. Okay? Dun sa isang plato natin, ilalagay natin yung ating galunggong. Okay? So, hahanguin natin. Yan. Okay? Ilalagay natin yung ating galunggong. So, kung well done, kung gusto niyo na talagang very brown at malutong, pwede nyo rin gawin yon. So, depende kung ano yung gusto nyo. Okay? So, ito na yung ating galunggong. Masarap po yan, pritong galunggong. Para maiba naman ang luto natin. So, kunin na natin yung ating kalamansi. Yan. Ipapatak natin dun sa ating galunggong. Yan, masarap yan. So, ito yung magsisilbing pampalasa. Yan. Pwede nyo pang ipa-brown kung gusto nyo na mas brown. So, ganun lang yung procedure. Tapos, lalagyan natin ng toyo. Okay? Diba? Para siyang beef steak, pork steak, or fish steak. Yan. So, lalagyan natin ng... Actually, may mga light toyo o yung matamis-tamis na toyo. Yan. Masarap ito sa sinangag na kanin or mainit na
sinaing. Pero kahit bahaw, okay din ito. So, ito na yung ating finished product. Pritong galunggong, may kamatis sibuyas dun sa loob ng ating galunggong. Kung sawa na tayo dun sa usual, simpleng pritong galunggong. Salamat po.